for loan application na sobrang baba lang ng penalty fee pagka na overdue. So yes, tama nga yung narinig nyo dahil isi-share ko sa inyo yung top 4 na loan application. Ito yung part 1 dahil marami pa dyan na sobrang baba lang din pala ng interest or ng penalty fee pagka na overdue tayo. So ito muna nga ang unahin natin. Dahil usapang overdue, yes na overdue na ako dito ng ilang beses sa may mga isi-share ko sa inyo. And kahit nga na overdue na ako sa kanila, still ay pinapautang pa din nila ako. Kaya ayun, kung excited kayo malaman kung ano yung 4 na loan application na to na dapat, ayan, meron din kayo, pero ayan, depende pa din talaga sa inyo dahil baka hindi nyo agrihan yung terms nila dahil iba-iba tayo ng pananaw kapag ka nangutang online. So, maaaring sa akin recommended ko, pero sa inyo naman is hindi swak sa inyo. Kaya, nasa sa inyo pa din yung pinaka 100% decision. Pero kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel, huwag mo kalimutan mag-subscribe and pindutin mo na din yung notification bell para lagi kang maging updated sa mga next uploads ko. Dahil, ayan nga, namimili tayo dito ng bibigyan ng 100 na GCash pang load. Kapag kayo yung pinaka-top subscriber natin sa loob ng isang linggo, mapupunta kayo sa pinaka-top 1 sa ating community spotlight. Tinitingnan din kasi yan ni YouTube kung sino yung pinaka-active na subscriber natin, yung laging nagko-comment, like, share sa ating mga uploads. Kaya yon as one way of pasasalamat. Dahil lagi kang active, ayan, makakatanggap ka ng 100. So, thank you so much. And eto na nga yung ating top 1. So, dito nga is, madalas din ako ditong ma-overdue ha. Buti na lang is, pinapautang pa din nila ako. Pero wag nyo akong gagayahin dahil ako ay isang makakalimutin. At ito nga yung isang reason kung bakit ako na-overdue. And nasabi ko naman din yun sa aking vlog na kaya ako na-overdue is possible nga talaga na ayan, makalimutan ko yung date dahil ako ay talagang super ulyanin. Kaya wag nyo akong gagayahin, tandaan nyo yung mga dates na dapat tinatandaan. Kagaya ng mga, ayan, exact due date natin. So, ang una na nga natin ay ang Maya Easy Credit. So, ito guys, kung wala pa kayo na to, lagi ko sa inyo sinasabi, yung iba kasi, ayan, nalaman na nga yung recommended, pero dun pa din talaga nauunang i-download at gamitin yung mga hindi naman legit. So, talaga may sasuggest ko sa inyo guys, itong si Maya Easy Credit dahil super nice na to. Sa unang try ko, pinautang agad ako ng 7,000 pesos. And eto naman is good for 1 month. Ayan, 31 days to pay. Pero kung pag-uusapan nga natin ang due date, ayan, ang overdue, magkano ba ang penalty fee na to? So, ito nga pala is, ayan, mayroon silang 0.17% na penalty fee nga pagka tayo ay na-overdue. So, ito po ay per day. For example nga, ayan, 5,000 ang inutang natin na una. So, ang 0.17% ng 5,000 pesos is 8.5 pesos. Ayan, per day yan po ang madadagdag sa atin. Pero ito nga is possible pagka ikaw ay patuloy lagi-lagi na na-overdue, baka hindi ka na nila pautangin sa susunod mo na pag-apply sa kanila na pag-reloan dahil possible na malak na talaga yung account mo. Kaya wag nyo talaga akong gagayahin. Isulat nyo sa isang notebook nyo yung mga inuutangan nyo. Sinasabi ko din sa inyo yan na tandaan nyo kung anong loan app yan. Ilista nyo kung magkano yung utang nyo at kailan ba yung exact na due date saka yung interest. Isulat nyo yan para guided nga kayo kung sumasobra na ba ako ng utang? Magkano ba yung tinutubo nitong loan application na to sa akin? So, ayun, dapat nililista nyo lahat, even the due date. Ayan, si due date. So, yan na nga yung ating top 1, ang Maya Easy Credit. So, ito dati 5.99% ang aking service fee. Wala kasi sila ditong tinatawag na interest rate talaga. Service fee nila tong tinatawag. So, yung madadagdag lang nga dito is yung service fee mismo, saka yung documentary stamp tax nila. Dahil meron din ditong DST. Kagaya sa may CIMB na Revi, pagka nag-loan kayo doon. So, the same sila. So, dati nga 5.99 ako. So, nagtaas na din pala sila. Ngayon lang, kakatingin ko lang, meron na pala akong 6.99% na service fee. So, yan po yung pinaka-service fee ko for 1 month. Iba-iba din kasi tayo. Iba-iba yung ino-offer sa atin na amount saka ayan, service fee. I-check nyo yung Maya Easy Credit nyo or yung Maya application nyo, dapat lagi nyong ina-update. Ayan, para makita nyo. So, dito nga pala sa Maya Easy Credit, ayan, ano ba ginawa sa akin nung na-overdue ako? So, dito, ayan, tatawag lang sila, i-email ka nila, pero
hindi masyado sa may text message. Basta nakaisa, dalawa silang text, okay na yon. So, more on tawag sila and email. So, dito, i-email ka nila bago pa lang yung iyong due date and yung araw ng due date mo, saka pagka nga na-overdue ka na. Pero dito, wala akong pananakot na natanggap sa kanila. So, ayan, mga professional silang kausap. So, kung napapansin nyo, meron ditong diaper dahil ito yung gamit na gamit ko nga sa may anak ko. Bumili ako dito ng buy one, take one, pero meron ding buy two, take two na Kukumi diaper. O, diba? So, 50 pieces na siya. Meron pants, meron ding tape. Super nice na to, guys. Sobrang mura lang. So, hindi siya agad-agad na pupuno. Hindi din siya naglilik, lalo na pagka pang umaga or pang gabi. Ayan, napaka-nice na tong gamitin. So, hindi din nairita yung aking anak. Ayan, meron tong buy one, take one, may buy two, take two. Sobrang mura. So, 50 pieces na yan dito sa may isang plastic na to sa isang pack. At ang next na nga natin, syempre walang iba kundi ang S-Loan. Okay, so dito sa may S-Loan, lagi ko sa inyong sinasabi, pagka maglo-loan kayo, i-click nyo ang loan protection fee dahil malaki ang maitutulong sa inyo na to if ever na makalimutan nyo din kagaya ko kung kailan yung due date nyo. Itong loan protection fee ay iwe-waive niya yung pinaka-interest mo, yung pinaka-penalty mo, I mean. Ayan, tatanggalin niya. For example, ang pinakamalaki ko nga na overdue is worth 6,000 pesos. And yung pinaka-overdue niya is 200 plus. Grabe, naloka ako doon. Buti na lang na i-click ko yung loan protection fee kaya wala akong binayaran na 200 plus na penalty. O, diba? So, dito kasi sa may S-Loan, meron siyang 5% na late charge. Kaya, dito na tayo sa may 0.20% monthly na loan protection fee. O, diba? So, dito kasi sa S-Loan, talagang super bonggang utangan na to. Ewan ko sa iba kasi ayaw nila sa S-Loan. Yung iba na nangungutang dahil malaki nga daw yung pinaka penalty fee. Pero para sa akin is okay naman. Lalo na kung i-click mo itong loan protection. At ano nga ba ginawa nila sa akin nung ako ay na-overdue na? Syempre, ayan, hindi mawawala ang tawag. Kaya, pag kami tumawag sa inyo, sagutin nyo agad. Dahil, talagang mas dadami yung tawag sa inyo pagka hindi nyo sinagot kahit na isa man dun sa may mga tumatawag sa inyo. Ayan, alagaan nyo yung mga accounts nyo, lalo na kung super legit kagaya nung dalawang ito. So, dito naman sa may S-Loan ko, mayroon akong 4.59 na interest monthly and hindi na din yun malaki para sa akin, ha. Ayan, talagang maaasahan mo to dahil same day na mangailangan ka, same day nila yung ipapadala sa'yo as in. Pero hindi siya buong matatanggap dahil meron din dito maliit na mababawas. So, meron na din sila ditong service charge. Okay, so ang next naman natin, syempre walang iba kundi ang Mega Peso. So dito, hati din yung mga nagsasabi na gusto nila to, yung iba naman is ayaw nila to. So hindi naman natin ikakaila na talaga malaki ang interest na to. Pero kung talagang for emergency ang kailangan natin, same day itong magdi-disburse sa'yo. Kung same day ka ding nag-apply, pagkapasok ka sa requirements nila, sa standards nila, talagang the same day yan matatanggap mo nang walang bawas. Pero dito nga po sa may Mega Peso, ito yung example. So yung unang pagbabayad ko nga is 1,956 dapat. Pero since ako ay na-overdue, naging 1,907. So, computin nyo kung magkano lang yung nadagdag. So, nasa 14 pesos lang. O, diba? Dito naman sa may pangalawa, o di ba na-overdue ulit ako, nakakaloka talaga yung utak ko, sobrang makakalimutin. So, dapat ang babayaran ko 472. Pero ang binayaran ko na is 476. Magkano yung nadagdag? So, 4 pesos. Dahil dito nga ay mayroong 1% nga na penalty fee ng overdue amount mo. So, ayun. Yun na yung nadagdag. O, diba? Nakakaloka. Sobrang liit lang. At ano naman ba yung ginawa nila sa akin nung ako ay na-overdue? So, dito, yes, maraming tatawag sa inyo. Maraming tatawag. May pananakot din. Ayan, hindi maiiwasan ng pananakot. Pero, meron ding nagsasabi na okay kausap yung agent na naniningil sa kanila. Talagang hati, di ba? May agent na mabait, may agent naman na sobra kong makapanakot. At yan nga ay against sa may batas na dapat makatarungan pa din yung paniningil kahit na magkano yung inutang ng tao.
Dahil sila na nga yung mananagot sa may unfair debt collection. So, dapat okay pa din yung paniningil nila at pakikipag-usap nila sa tao. Pero dito, hindi naman super madaming nangaharas dahil kagaya nga ng nabasa ko online and dito sa may mga nagko-comment sa akin is hindi din lahat-lahat ng agent ay talagang super manakot. So, yan nga po ang pangatlo natin. And dito, yes, meron pa din akong utang sa kanila at nakakapag-multiple loans din dito. So, ayan, kahit na ako ay na-overdue sa kanila, ayan, pinautang pa din ako. Dahil hindi naman ako super tagal mag-overdue sa kanila. Minsan, isang araw lang, 2 araw, dahil nga nakalimutan ko. So, yun, wag niyo akong gagayahin. At ang pang-last naman natin ay walang iba kundi ang Cashify. So, dito naman sa may Cashify, ayan, napakaliit lang din pala ng penalty dito dahil ako nga is na-overdue din. Tingnan nyo naman, 25 pesos lang ang kanilang penalty fee. Ito, babayaran every 15 days. Ayan. So, ito nga palang Cashify, sa mga hindi nakakaalam, ito yung dating Casyola. Nung last 2023, Casyola sila. Tapos, noong 2026 na, naging Cashify na sila. And dito nga pala is, nag-o-offer din ng multiple loans. Pero ako, dahil bago pa lang, hindi pa ako qualified dun sa may multiple loans. Pero, meron nga din daw multiple loans dito, kagaya ng sa Mega Peso. So, dito nga, 25 pesos lang. So, tingnan nyo naman yung niloan ko sa kanila. So, dito yung loan ko is 1,000 pesos. And tingnan nyo naman. Yung iba, nalalakihan sa may interest nitong Cashify, pero para sa akin, dahil nga for emergency, same day to matatanggap, okay na din para sa akin ha. At ang late fee nga ay 25 pesos per day. So dito, for example, ang aking principal amount is 500 pesos. Ang pinaka-interest na papatong dito ay 117. So yun. Pero kung wala ka naman na talaga mautangan, so eto, good choice din kung hindi ka na aprobando sa mga super legit. Dahil maliit nga lang din ang penalty and buo siyang matatanggap. So, yun nga po ang aking first top 4 loan application and magkakaroon pa to ng part 2 dahil sisilipin pa natin yung ibang mga loan application na legit at mababa lang ang interest. So, kayo, ano ba yung loan application na na-try nyo na may maliit lang din na penalty? Comment down below para mapasali ka nga sa ating community spotlight dahil pag active ka, may 100 ka. Ayan, thank you so much and pag may hindi pa ako nabanggit, comment down below. And kagaya ng lagi ko sa inyo sinasabi, always be a responsible borrower. Pagka hindi mo kayang bayaran sa due date na pinakita sa inyo, wag na lang i-accept para iwas sakit ng ulo. So, ayun lang. Ingatan nyo yung account nyo at wag nyo akong gayahin dahil ulianin ako. Thank you for watching and see you on my next vlog. Bye!